Madaling araw ng 30 ng Hulyo, alas 3:45 ng umaga. Isang security camera sa pintuan ng bahay sa silangan ng Polonya. Nakunan ang matinding liwanag na umilaw sa abot tanaw at isang tunog na ni isa sa mga nakatira roon ay hindi pa naririnig kailanman sa kanilang buhay. Isang Russian cruise missile yon na lumilipad ng 100 kilometro sa loob ng bansang NATO at naglalabas ng mga flare, yung mga rocket na panlito na ginagamit ng mga missile para maloko ang mga air defense. Ipinapakita nito ang isang nakakabahalang bagay. Gumagana pa yung sandata hanggang sa huling segundo. Kinabukasan, tinawag ito ng mundo bilang isa na namang padalos-dalos na gawa ng Rusya. Ang padalos-dalos ay kapag hindi sinasadya ang pagkakamali. Ang hindi masyadong napag-usapan tungkol sa kasong ito ay naitala na ang pag-ataking ito sa isang dokumento 1 buwan bago ito mangyari. Alam ni Putin na nabunyag na ang plano niya pero umatake pa rin siya. Ang dahilan? Ipinapakita ng sagot ang isa sa pinakamalaking pagkakamali niya sa digmaan. Pag-usapan muna natin ang nangyari nung gabing yon. Isa sa pinakamalalaking pag-ataking panghimpapawid nitong mga buwan ang inilunsad ng Rusya laban sa Ukraine. May 74 na mga misil at 265 drone. Malapit sa Kryvyi Rih, isang balistikong misil ang tumama sa isang bahay at isang buong pamilya ang nasawi. Sa gitna ng sunod-sunod na pag-ataking ito, isang Kh-100 at isa sa mga pinaka-advanced na cruise missile ng Rusya, tumawid sa hangganan ng Poland at nagpatuloy sa paglipad ng mga 100 kilometro hanggang sumabog ito sa isang bukiring na ani na sa rehiyon ng Lublin. Ipinapakita ng mga imaheng satellite ang laki ng pinsala. Isang bunganga na higit sa 10 metro ang lapad at 5 metro ang lalim. May mga debris na nagkalat sa loob ng 200 metrong radius. Ang mga pinakamalapit na ba ay 2 kilometro ang layo. Kung nagkaroon lang ng kaunting paglihis sa rutang yon, baka pinag-uusapan na natin ang mga biktima sa loob mismo ng NATO. Sa mga sumunod na oras, umiikot ang mga helikopter ng militar sa lugar. Kinordon ng lokal na pulisa ang buong taniman. Alam ng Polonya kung gaano sana ito kalala. Noong 2022 sa baryo ng Sevodov, 2 magsasakang Polako ang nasawi nang bumagsak ang isang misil sa isang lupang sakahan. Sa investigasyon, nalaman na ito ay depensang panghimpapawid na misil ng Ukraine na naligaw habang pinipigilan ang atake ng Rusya. Pansinin mong mabuti, ang tanging pagkakataong may mga nasawi sa lupa ng Polonya sa digmaang ito ay dulot pa rin ng pag-atake ng Rusya. Pero iba ang ngayon, ito ang unang kumpirmadong misil ng Rusya na tumama sa lupa ng NATO mula na magsimula ang digmaan. At may isa pang detalye na natuklasan ng mga awtoridad ng Polonya sa mga labi. Ang misil ay ginawa noong 2026. Hindi ito lumang bakal mula Soviet stock, bagong gawa ito ngayong taon. Napunta ito sa bukirin sa Poland. Ngayon, narito na ang unang nakakailang na tanong. Nakita kaya ng Poland ang pagpasok ng misil na ito? Oo, nakita nila. At iyan ang lalo pang nagpapagtaka sa lahat ng ito. Na-detect ng komand ng Poland ang isang hindi kilalang bagay na pumasok sa kanilang himpapawid bandang alas 3:40 ng madaling araw. Nagpalipad sila ng mga eroplanong pandikma. Nagpalipad din sila ng eroplanong radar. Isang eroplanong pang-refuel ng NATO ang lumipad din. At lumipad ang misil. Lumipad at bumagsak mag-isa. Hindi ito pinabagsak. Ang punong ministro ng Poland, Donald Tusk, pumunta sa bunganga at nagbigay ng opisyal na pahayag. Sinabi niya na handa ang mga sundalo na pabagsakin ang misil anumang oras. Pero ayon sa kanya, agad bumagsak ang misil doon kaya hindi na kinailangang pabagsakin pa. Maaring may saysay naman yon. Siyempre, kung pababagsakin mo ang isang misil na may pampasabog sa sarili mong teritoryo, magkalat lang ito ng mga debris. At ayaw naman ng kahit sino na may mga debris na bumabagsak sa mga bahay. Pero nananatili pa rin ang pagkabahala. Bakit nga ba may isang armadong misail ng Rusya na lumipad ng ilang minuto sa ibabaw ng isang bansa ng NATO at lumapag ito ng kusa?
at nagkaroon pa ng isa pang aberya. Hindi ito mapagtatanggol. Sa loob ng 13 minuto mula sa pagkakatuklas ng misil hanggang sa pagtama nito, tumunog ang mga sirena. Ngunit wala ni isang opisyal na channel ang nag-abiso sa mga residente ng lugar tungkol sa nangyayari. Inamin ng pamahalaan ng Poland na may kakulangan sa estruktura ang kanilang sistema ng babala. Inanunsyo nila ang kumpletong reforma at bagong emergency app. Ngayon, tandaan mo ang larawang ito. Mga depensa ay na-activate. Mga jet fighter sa impapawid, walang kaalam-alam ang populasyon. Dahil dito mismo papasok ang dokumento na nabanggit ko sa simula. At kapag naintindihan mo ang nakasulat doon, magkakaroon ng ibang kahulugan ang buong gabing ito. Noong ika-3 ng Hulyo, halos isang buwan bago ang misil, ibinunyag ng medyang Polish at British na nagbigay ang intelligence ng Amerika ng direktang babala sa gobyerno ng Poland. Ayon sa mga ulat na ito, pinag-aaralan ng Russia ang mga posibleng provokasyon laban sa teritoryo ng Poland. Nakalista ang mga senaryo isa-isa. Una rito ang pag-atake ng drone sa critical na infrastruktura gaya ng planta ng kuryente na pinapalabas na aksidente. Pangalawa, kunwaring pag-atake mula sa himpapawid para pilitin ang Poland na paganahin ang depensa at ipakita ang kanilang tugon. Ang pangatlo at pinakamatindi, isang hybrid na pagsalakay sa hangganan kung saan papasok ang mga sundalong Ruso o Belaruso sa Poland. At may nakahanda na silang dahilan. Parang isang pagpalya ng GPS o isang misyon ng pagsagip sa bumagsak na helicopter. At ang pangunahing layunin ng lahat ng ito, ayon sa mga Polish na source, ay hilahin ang kanluran papunta sa negosasyon at ilagay sa mesa ang tanging hinihingi na talagang mahalaga sa gobyernong Ruso. Ang pagtatapos ng tulong militar sa Ukraine. Tingnan mo ulit ang mga petsa. Ang babala, simula ng Hulyo. Ang misil, 30 ng Hulyo. Isang airstrike na nagpapagana sa mga depensa ng Poland. Akmang-akma ito sa pangalawang senaryo. Kung akala mo ang intelihensya ay puro hula, tandaan mo ang 2021. Noong taon na yon, parehong intelihensyang Amerikano ang nagbabala sa Europa na sasakupin ni Putin ang Ukraine. Inilarawan nila ang plano bago ito nalaman ng maraming komandanteng Ruso. Hindi naniwala ang Alemanya, maging ang ilang nasa Ukraine mismo ay hindi naniwala. Dumating ang pananakop gaya ng isinulat. Malaki ang naging kabayaran ng mga nagbaliwala sa babala. Sa totoo lang, kung ngayon mo lang nalaman ang kwento ng dokumentong ito, ganitong detalye ang dinadala ko linggo-linggo, kaya mag-subscribe ka na. At sa pagkakataong ito, naniwala ang Polonya. Ginawa nila ang isang bagay na halos di mo makita sa diplomasya. Tumugon sila sa lihim na plano sa publiko. Ilang araw matapos ang pagkakabunyag, ang ministrong panlabas ng Poland si Radosław Sikorski ay nagpadala ng tahasang mensahe para mismo sa kinauukulan. Sinabi niya na magiging isang matinding kilos ng kawalang ingat at kahangalan kung magpapasya si Vladimir Putin na subukan ang pagkakaisa ng alyansa. At pagkatapos, direkta niyang kinausap ito. Alam namin ang mga plano mo. Huwag mong gawin. Pansinin ninyo ang lahat ng nangyari hanggang dito. Lumabas ang plano. Alam ng target. Nagbabala ang target sa publiko na alam na nito. At sa puntong yon, anumang estratehista ay ititigil na ang operasyon dahil ang provokasyon ay gumagana lang kapag may sorpresa. Pero hindi dito nagtapos ang kwento dahil higit pa sa babala ang ginawa ng NATO. Ilang linggo bago iyon, noong Hunyo, ang commander ng Air Force ng Alemanya si General Holger Neumann ay nagbigay ng panayam sa pahayagang British na The Telegraph. Labis na ikinabahala ng gobyernong Ruso. Ayon sa kanya, kung umatake ang Russia sa bansa ng NATO, mapanirang mga pag-atakeng panghimpapawid ang tugon. Hindi lang siya tumigil sa banta, pinangalanan pa niya ang mga target. Kaliningrado, ang militar na enclave ng Russia sa pagitan ng Poland at Lithuania, rehiyon ng St. Petersburg na may mga base ng hukbong dagat at Kola Peninsula sa pinakahilaga, tahanan ng nuclear submarines at Russian fleet sa Black Sea. Tinapos niya ito sa isang pangungusap na naging headline, handa ng lumaban ngayong gabi.
Nang tanungin ng media ang pamahalaang Aleman kung seryoso ito, hindi umatras kahit kaunti ang ministro ng depensa. Kinumpirma pa nga niya ang sitwasyon. Ang tinutukoy natin ay ang kaso kung saan ang Alemanya o ang NATO ay inaatake. Hindi lang ito general na nagsalita ng lampas sa dapat sa isang panayam. Sinuportahan din ng gobyerno ng Alemanya ang sinabi niya. Ngayon, kumpleto na ang larawan natin. Nabunyak ang plano. Nag-abiso ang Poland na alam nila tinukoy ng alyansa ang mga target para sa ganti. At kahit ganon, kahit nasa harap ng lahat ng ito, isang bagong missile ng Rusya na gawa noong 2026 ang tumawid ng 100 kilometro sa Poland. Ang tanong na natitila ngayon ay, bakit? Anong klaseng kalkulasyon ito? Dito na talaga magbabago ang kwento. Simulan natin sa sinabi ng Rusya. Itinanggi ng Rusya ang lahat. Isang araw matapos ang insidente, ipinatawag ng Ministry ng Ugnayang Palabas ng Polonya ang embahador ng Rusya para magpaliwanag. Bumaba siya sa hagdan ng gusali na napapalibutan ng mga reporter at nagsalita ng may panunuya. Sinabi niyang ang usapan ay sa istilong lubhang malamang gaya ng dati, nang asar kung paano inaakusa ng kanluran ng Rusya nang walang ipinapakitang ebidensya. At nang tinanong kung Ruso nga ba ang misil, sumagot siya ng isang salita. Hindi. Tumalikod siya at sumakay sa kotse. Napansin mo bang detalye? Sa puntong ito, sinuyod na ng Poland ang 3 kilometro kwadrado ng taniman, nakuha na ang mga debris, natukoy na ang modelo at pati ang taon ng pagkakagawa. Ang pagtanggi ay hindi nagbabago ng mga katotohanan. Nananatili pa rin ang 10 metrong butas sa lupa. At kung ang taya ay uurong ang Poland sa pangsuporta sa Ukraine dahil sa takot, ang nangyari ay kabaliktaran mismo nito. At naganap ito ng mabilis. Sa araw din ng pagbisita sa bunganga, inanunsyo ni Tusk na susuriin ng gobyerno ang posibilidad ng pagpapadala ng mas maraming missile para sa mga sistemang Patriot ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. May isang mahalagang detalye dito. Hindi ito ang unang beses. Noong simula ng Hulyo, kumpirmado na ng Polonya ang paglilipat ng mga interceptor na Patriot sa Ukraine. Sa praktika, ang pag-atake na ginawa para putulin ang daloy na ito ay lalo pang napabilis sa daloy na ito. Lalong tumibay ang argumento ng Ukraine habang ilang minutong lumilipad sa ibabaw ng Poland ang mga misil nang hindi napapabagsap, 12-12 ng misil naman ang pinabagsak ng Ukraine sa parehong gabi. Naglabas ng mga larawan ang Brigadang Depensang Panghimpapawid ng Lviv ng 2 Kh-101. Ang parehong modelong bumagsak sa Poland na na-intercept ng isang German na sistema na Iris-T na naging bolang apoy sa langit bago pa man tumama sa mga target. Ilang araw pagkatapos, hinabol at nineutralisa ng mga helikopter ng Ukraine ang 14 na kamikaze drone habang lumilipad, isa-isa sa rehiyon ng Kherson. Kaya isinulat ng Ministrong Panlabas ng Ukraine, Andriy Sybiha noong ika-30 ilang oras matapos ang insidente. Ang pagpapalakas ng air defense ng Ukraine ngayon ay agarang kailangan at ito ay garantiya ng proteksyon para sa buong komunidad ng Euro-Atlantiko. Sa ibang salita, ang ibig niyang sabihin ay ang Ukraine ang nagsisilbing panangga sa himpapawid ng Europa. Pinatunayan lang ng misil na tumama sa Poland ang puntong iyon. Sa Poland, kabaliktaran ng pagkaparalisa ang epekto. Inutusan ng Sentro ng Seguridad ng Pamahalaan ang mga mamamayan na maghanda ng mga emergency bag. Inayos muli ang sistema ng babala. Ipinatawag ang embahador ng Rusya. At tahasang ibinuod ng pangalawang ministro ng depensa ang bagong pagkakaisang pananaw ng Poland. Huwag tayong magpaloko, magpapatuloy pa rin ang ganitong mga provokasyon. Tulad ng nakikita mo, ang Polonya na dapat matakot matapos ang insidenteng ito, lumabas na mas handa at mas armado, mas alerto at mas porsigido mayong suportahan ang Ukraine kaysa dati. Kaya, balik tayo sa unang tanong. Bakit itinuloy ni Putin ang planong inilatag?
Sa totoo, walang siguradong nakakaalam ng sagot maliban sa gobyerno ng Russia. Ayon sa gobyerno ng Poland, walang palatandaan na sinadyang targetin ng Poland. Opisyal, maaring nagkamali lang ng ruta ang misil sa malawakang pag-atake. Pero tumanggi ang pangalawang ministro ng Poland na isantabi ang posibilidad na sinadya ito. Isinama pa niya ang insidente sa paulit-ulit na pattern nitong mga buwan. 19 na Russian drones ang nakita sa Poland noong Setyembre na nakaraang taon. Mga fighter jet ng Russia na nanggugulo sa mga bansang Baltiko, mga lubong tumatawid ng hangganan. Isang hagdan ng pagigting, bawat baitang sinusubok ang reaksyon, ngunit may mas mahalagang bagay pa sa kwentong ito. Tingnan mo. Kapag nalaman ng iyong plano gaya ng sa Rusya, mapupunta ka sa patibong natalo ka kahit alin ang piliin. Kung umatras si Putin at walang gawin, kinukumpirma niya na nababasa ng intelihensya ng Amerika ang mga plano niya. At nasapat na ang isang pampublikong babala para maparalisa siya. Ibig sabihin nito ay kahinaan. Ngayon, kung umatake siya, pinapatunayan niya na totoo ang ulat. Pinagtitibay niya ang bawat susunod na babala ng US at lalo pang pinapalapit ang mga kaalyado. Pati na rin ang kahinaan. Walang panalong galaw. Pero may mas maliit na pagkatalo. Ang pag-urong sa operasyon ay tahimik na sugatang pagmamataas lang ang kapalit. Ang pagpapatupad ang nagdulot ng lahat ng nakita mo. At ito ang malaking pagkakamali na sinabi ko sa simula ng video. Sa pagitan ng dalawang pagkatalo, pinili ni Putin ang pinakamahal at ayan ang resulta. Ang Polonya ay nagpapadala na ngayon ng mas maraming armas sa Ukraine. Ang NATO ay hayagang inilalantad ang mga target ng pagganti. At alam ng buong mundo na ang elementong sorpresa, ang pinakamahalagang sandata ng pamahalaang Ruso, ay wala na. Ang totoo, ang takot ay gumagana lang habang ikaw ay hindi mahulaan. At kapapatunay lang ni Putin sa harap ng lahat na hindi siya ganoon. Kailangan kitang sabihan ng isang bagay. Hindi pa tapos ang paglala na ito dahil mismong gobyerno ng Poland ang nagsasabing may paparating pa. Ang tanong na walang makasagot ay, ano ang susunod na hakbang? At kung ang OTAN ay magre-react bago o pagkatapos nito. Tututukan natin ang bawat galaw ng paglala ng sitwasyong ito dito sa channel. Mag-subscribe para hindi ka mahuli sa mga susunod na kabanata. Bago ka umalis, sagutin mo muna ako sa mga komento. Sa palagay mo, yung misil sa Polonya ba isang sinadyang pagsubok ni Putin o isang aksidenteng hinayaan niyang mangyari? Ilagay mo sa ibaba ang opinyon mo. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.